Hello mga idol, kumusta? Kuya Red here, no? So, andito tayo sa update kung saan papatawag tayo sa barangay ngayon dahil dito sa accusation na di umano trespassing tayo dito sa lugar. So, hindi ko muna ipapakita sa inyo yung ano kasi may pangalan ng barangay ito. So, hindi ako live ngayon. This is a recorded para mamaya at least makita ninyo kung kasabi ko mamaya kung ano yung nangyari sa case natin. Yan. So, hindi naman tayo humble lang tayo. Magpapakababa lang tayo sa ngayon. Sa approach natin ngayon. Titingnan natin yung side nila. Kung ano yung sasabihin nila sa atin. Tapos explain natin kung ano yung explain natin sa kanila kung ano naman yung side natin. Kung tayo ba ay guilty o hindi. Okay? Tapos sasabihin natin na tayo ay isang biktima lang dito at hindi natin alam na ganun yung pwedeng mangyari. Pero hindi tayo magsusorry kasi nabasa ko yung mga comment nyo kagabi. Meron nagsabi doon na mag-sorry ka na lang, idol, para wala nang problema ang lahat. Na lang para lumagpas na lang ang lahat. At nung tinimbang-timbang ko yung mga comment, mas marami ang nagsabi na, idol, wag mong sabihin kasalanan mo kasi wala ka naman talagang kasalanan. And pwede nilang gamitin yun sa kaso na inamin mo na kasalanan mo. So the moment they file a case against me, pwede nilang gamitin yun para sabihin na siya ay nagkasala talaga. Kasi hindi natin alam kung ano yung game plan. Pero at the end of this, alam natin na it's all about money. It's all about money. So kaya nga sinasabi ko nga sa inyo sa live na wala naman tayong pera. Si Kuya Red hindi naman kumikita ng ganyang kalaki para mabayaran ko yung mga danyos na kumbaga parang damages the moment na matalo ka sa case. Sasabihin sa inyo, ito yung babayaran, ito yung danyos, ito yung damages. So wala naman tayong pera para maibayad sa kanila, ni pambayad ng attorney, wala nga tayo. Pero maraming mga supporters tayo na nasa likod natin at I'm really thankful to them na Kuya Red, andito kami sa likod mo. Kung ano yung mga financial na pangangailangan, sabihin mo lang sa amin, no? So as long as nasa tama tayo, andito kami para tumulong sa iyo. So medyo parang nakaka-touch, nakakaiyak ba ito. I'm so thankful talaga na sa kabila ng ganito andyan yung mga supporters na they have the capacity para tulungan tayo. So, to sum this up, wala pa namang time. Dali, tinanguya relo ko. 2:00 kasi. Time right now is 1:45. Yan, 1:45. So, hindi ko alam kung nandyan na sila sa loob. Wala pa. Pero wala pa naman time. Ang start kasi is 2 p.m. So, in summary, to sum this up, ganito yan. Makikinig lang tayo sa kanila kung ano sasabihin nila. Tapos sasabihin natin, it's regarding about trespassing. Paano nagiging trespassing kung nagpaalam kami doon sa caretaker? At meron tayong video dito na inaamin niya na siya talaga yung caretaker dyan. At siya yung nagpapasok sa atin, siya yung nag-allow sa atin makapasok sa lugar para mag-vlog. Wala daw problema. Yan. So meron tayong solid evidence doon. So, pangalawa is yung nabalitaan ko na sabi niya parang napahiya daw siya kasi 14,000 views na. Actually yung video pag hanapin niyo wala na ngayon, no? Pero meron akong copy in case hingiin ng in the future, hingiin ng abogado. Paano masabi na pinahiya ka? Wala namang binanggit na pangalan kung sinong may-ari niyan. Wala akong in-interview yung tao na nakakakilala kung saan yung bahay. Wala akong sinabing barangay. Ang sinabi ko South Cotabato.
ang laki-laki ng South Cotabato. 'Di ba? Sabi ni Mrs. Sultan Kudarat. Pero ang sinabi ko doon is South Cotabato. Tama? 'Di ba? Oh. So, wala namang nakakaalam ng ng bahay kung saan 'yan. At wala lang binanggit na pangalan. So, paano magiging kahiya-hiya para sa kanya? Kasi ang kakaso niya na pangalawa is slander, kumbaga paninirang puri. Paano magiging ganon kung walang binanggit na pangalan, di ba? Yan. So hindi ko alam kung ano yung pangatlo na kaso. Yan. So titingnan natin kung solid yung evidence niya para dyan, para i-stand yan. Pero ganito, ang sasabihin ko sa last is kung hindi sila magpapile ng case, okay, kung hindi nila ako sasampahan ng kaso, pwede namang kalimutan na lang. Kumbaga, sa to lang mga idol, masakit para sa akin to kasi this is my first time. Maraming nakakakilala kasi sa akin. Kahit saan sa Pilipinas pupunta ako, may nakakilala sa akin. Lalong-lalo na sa barangay nila dito, kahit bago lang ako. Dahil sa YouTube channel natin, sobrang daming nakakilala. Tapos kahapon, bumili kami ng... Ano yung binili natin, Han? Basta may binili kami. Naghanap kami ng saging doon sa medyo malayo-layong same barangay, pero medyo distance. Ang sabi uy kuya, kumusta? Oh, okay naman. Nanood ka pala ng ng channel ko. Oo kuya. Tapos sabay sabi niya na papatawag ka raw sa barangay ah. Sabi ko, bakit niya alam yun? So my point is, marami nakakilala sa atin at mabilis mag-spread yung balita. So for me, parang nakakahiya di ba? Nakakahiya talaga. Kaya lang, pwede ko pang masikmura yun kasi barangay pa naman. Barangay pa naman. So ang nakita lang natin is nung pumunta sila sa bahay, yung nagsumbong sa akin, wala ako sa bahay, nasa Bukidnon ako pero narinig ko kasi nagkausap kami ni Mrs. So timing dumating sila. Sabi nila, ba't kayo pumasok doon? Ang sabi ni Mrs., nagpaalam naman kami doon sa caretaker, si ano. Ang sabi niya, wala kaming pakialam doon sa caretaker. Okay? So, ang sabi nila, magpapile kami ng trespassing sa inyo. Kita-kita na lang tayo sa barangay. Yun yung sabi. So, ang point is, nung sinabi namin na may nagpapasok sa amin, yung caretaker, which is andun yung baboy sa loob ng compound, bakit hindi nila pinuntahan at kinausap yung tao na yun? Bakit hindi nila kinausap? Bakit hindi sila nag-gather ng information? Ikaw ba talaga ang nagpapasok sa kanila? Bakit mo pinayagan? Wala, hindi nila kinausap Nag-direct lang. So for me, for our analysis ng mga supporters ko, may nag-chat kasi sa akin. Hindi namin sinasabi na ito ay scripted. 'Di ba? Pero parang ganoon Parang set up. Parang lang hindi ko naman sinabing set up. Sinabi ko parang kasi wala akong alam sa location. Sinabi sa akin na merong magandang bahay na iba-vlog ko. Sinong caretaker? Ako yung caretaker, akong bahala. Tapos pagpasok ko, vlog. Okay, walang problema. Bigla na lang na may umalma. Di ba? Ayan. Tapos pag sa akin, hindi man lang pumunta doon sa caretaker. So, yun. Tapos kahiyan sa akin to. So, yun yung halimbawa, mag-ipipress talaga nila yung case. Magpipress din kami ng counter na case para sa kanila. Which is false tawag dyan? Ito to? False accusation. Tapos yung siyempre nahihiya ako nakakahiya yan. So yung sasali na rin namin yung slander. And at the same time, yung yung frame up, yung paggawa lahat. 'Di ba? Yun kung ipupush nila yung case. Pero kung i-atras nila yung case,
sabihin nila na sige kalimutan na lang natin eh. Ako mismo magsusorry din ako sa kanila, sorry talaga. At tawag dyan, sorry talaga sa time na nawala sa inyo dahil dito, at sorry talaga sa lahat-lahat, pero hindi ako nagsusorry dahil may kasalanan ako. Sorry sa disturbo, ganun lang, diba? O magpapasalamat pa ako kung i-atras nila, pero kung ipupush talaga nila, harapin natin yung case. At the same time tayo sasampa naman ng kaso sa kanila. So yun lang mga idol, abangan nyo yung sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung magiging nito, ano yung magiging resulta nito. So dyan lang kayo, ha. Hello mga idol, no. So andito na naman, bumabalik na naman tayo on our second chapter, no. So andito na tayo sa bahay ngayon. So ang nangyari kanina is nagpasalamat tayo kay Lord na naging okay na ang lahat. So hindi na siya umabot sa punto na pupunta pa kami sa korte. Okay, kasi yun talaga yung game plan natin, iakyat natin sa korte kung ipupush nila yung case sa korte about sinasabi ng trespassing. Okay, so hindi ko na iano yung detalye ko ng pinag-usapan doon. Basta ang settlement namin, ang sabi na lang niya is baka pwedeng paki-review yung bahay ulit kung talagang haunted o hindi, kasi sa pagkakaalam namin hindi naman haunted yung bahay. So ang ginawa natin mga idol, pinaunlakan natin at tiningnan natin yung bahay. So para hindi ko na i-explain yung bagong upload ko, no? Tingnan nyo lang yung pagbabalik sa haunted house sa South Cotabato, or pagbabalik sa, hindi haunted house na lang, title natin, ang pagbabalik sa abandoned house sa South Cotabato. So panoorin nyo na lang para hindi ko na-explain, ha. So pinaunlakan natin yung request niya para wala nang gulo, hindi na tayo abot sa So nagpirmahan kami doon na gagawin ko yon. Sabi ko kaya kong gawin yon, pwede kong balikan yung bahay. So panoorin nyo na lang yung vlog. So at least yun yung pinirmahan ko doon. Yan. So mag-aantay tayo ng basta yung game plan natin is nagpasalamat tayo kay Lord, naging okay ng lahat. Pero kung ipupush pa rin nila yung case doon sa korte, hindi natin alam kasi yung takbo ng utak ng isang tao. Kung gagawin nila yon, lalabanan natin sila. Okay, lalabanan natin ang kaso. At the same time, magpa-file tayo ng case laban sa kanila. Which is, ang case na is, una yung slander. Kayo na lang mag-request. Kayo na lang. Kayo na lang kung ano yung ibig sabihin ng slander. Tapos, meron pa tayong isang kasong malupit na hindi ko muna sasabihin dito. Okay? Na malaki talaga yung damage. Malaki talaga yung damage. Okay, pero huwag mo natin pag-usapan yan kasi hindi pa naman sila nag-file ng case sa korte. Kasi nagpirmahan kami doon na yun nga, i-review ko na lang yung bahay ulit. Tapos i-upload ko kung ano yung magiging resulta ng pagbalik ko. So yun mga idol, no? So actually hindi ako nag-live kanina. This is pero ganun na naman, pareho lang din naman. So yan mga idol, lagi akong nagpapasalamat talaga sa mga taga-subaybay sa atin na laging nandyan para sumuporta sa atin. I'm so thankful na merong Kuya Red family na nandyan palagi sa likod natin. Actually, mga idol, ano naman si Kuya Red, malambot naman yung puso natin. So, kaya lang, pag medyo mabagsik yung tumitira sa atin, kailangan natin bagsikan. Pero we don't forget to pray to the Lord. Na Lord, ikaw nang bahala. Ganyan. So, marami akong, maraming taong nainggit sa akin, nagalit sa akin on previous months, previous year, na hindi ko nga pinatulan yung mga bashers. May mga bashers, mga commentator na ano-anong pinagsasabi sa akin online. 'Di ba? Ang sabi nila si Kuya Red, peke yan, ganyan. It's your right to say that. Pero
wala kang ebidensya na peke yung video ko. But anyways, wala akong ginawa dun mga idol. Pwede ko silang kasuhan ng cybercrime eh. Pero ginawa ko ba yun? Hindi. Diba? Lalo na yung kalbo na taga Manila. Kalbo yun eh, nakamaskara. Kalbo yun. At alam ko saan yung address nun. Hindi na sabihin. Kasi, gusto ko sana sabihin na itong kalbong to, naninira ng video ko, nagnanakaw ng video ko, taga doon to sa Manila, ganyan-ganyan yung address niya. Kaya lang ginawa ko ba yun? Siguro iba sa inyo nakakakilala dun sa kalbo. Hindi ko babanggitin yung pangalan niya, baka sisikat pa eh. Yung kalbo na nakamaskara, na sinisiraan yung video ko. Actually, marami yan sila, hindi lang siya eh. Pero siya talaga yung tumitira sa akin. Ayan. So, ipapasa Diyos na lang natin lahat. Kasi si Lord nakatingin naman. Actually, sa totoo lang, this year lang, meron talagang nag-offer sa akin. Ito, totoo to ha. Hindi ko lang sasabihin kung sino. Meron kasi tayong mga mga idol eh. Yung parang tao na talagang mahal na mahal tayo na gustong-gusto nila yung video natin at nagpapasalamat sila sa mga video natin na naging part na rin ng puso natin. Kumbaga parang pamilya na natin, no? Marami yan nagchat-chat sa akin. Tapos sinabi nila, lalo-lalo na doon sa kalbo na sabi nila na, Kuya Red, itumba na natin yan. Sabi niya, mabilis lang yan. Marami tayo dito sa Taguig, marami tayo dito sa Tondo. Mabilis lang yan. Ang sabi ko sa kanila, wag. Kasi wala tayong karapatan na kumuha ng buhay ng isang tao. Kumbaga, ipasa Diyos na lang natin. So marami sila, patumba na natin. Pero wag, sabi ko. Parang awan nyo na. Wag po. Kasi tao lang din yan. Kumbaga, may kahinaan din yan. Hayaan na natin si Lord ang mag-ano sa kanya. Okay, no? So, yun mga idol. Ang point ko is, kung gusto ko lang gawan ng mga bagay na igaganti dun sa mga taong humahagupit sa akin, matagal nang nawala yung mga yan. Kaya lang si Kuya Red, wag, as much as possible, wag, kasi si Lord nang bahala dyan. Okay? Nakakatiis pa naman tayo. Yan. So, yun mga idol, yun lang yung point ko, no? Okay na ang lahat, and hopefully na nananalangin ako na hindi na sila magsasampa ng kaso sa court. Kasi lalabanan talaga natin sila. Tapos magpapile tayo ng case laban sa kanila. Pero kung hindi nila gagawin yon, steady lang tayo. Okay? At keep praying to the Lord. Yan, so lagi niyong tandaan, Kuya Red family, mahal na mahal ko kayong lahat. I'm so thankful na nandyan kayo para sa akin. Kahit personally, hindi pa tayo nagkita talaga. But mahal na mahal ko kayong lahat. At lahat ng mga sakripisyo natin, lahat ng mga ginagawa natin sa vlog, para lahat sa inyo yan. Okay, so ingat kayo palagi. I love you all and see you in the next video. Maraming salamat po.